Kung kay makagago, si Norman Mangusin ay gatas na 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 gatas. Ito namang Pilipinas sa administrasyon ni Bongbong Marcos ay gatas na 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 gatas. Bakit na naman go, chef? O punta tayo dito. Bagong utang. World record or Philippine record? Legacy ni Bongbong Marcos. 60 billion. Pinakamalaking pautang ng World Bank nakuha ng Pilipinas para sa agrikultura. Wow! Congratulations! At least tayo na yung may hawak na may pinakamalaking pautang ng World Bank na nakuha ng Pilipinas. Isang makasaysayang hakbang ang naitala ng Pilipinas matapos aprubahan ng World Bank ang $1 billion o mahigit 60 billion pesos na pautang. Ang pinakamalaki nitong loan sa kasaysayan ng Pilipinas para umano sa modernisasyon ng agrikultura. Parang nakakita ng window of opportunity itong administrasyon ni Ngagba. Aba, may krisis, mga hinayupak na mga Pilipino. May itong krisis, kailangan nating umutang para masuportahan ang agrikultura kasi baka hindi na everything is normal patungkol sa supply ng pagkain. Kaya tutukan natin ang ating agrikultura. Mangutang tayo. Pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas na naibigay sa World Bank. Wow, grabe. Lakas ni Bongbong Marcos mangutang. Pero wala tayong nakikitang mga proyekto. Saan napupunta ang pera? Sa bulsa? Ay hindi na kasi sa bulsa. Sa maleta na. At alam nyo ba na ito Marso to. March 28 yung news na to. Tapos, hindi lang yan. Dahil meron pang halos 50 billion pesos ang inutang naman. $800 million naman. Balikan natin na content natin to. Pero gusto ko lang ipakita. Ipakita ulit. Philippine is planning to borrow 800 million from Asia Development Bank. Actually, itong plano na to, naaprubahan na. Almost 50 billion. Kaya nga yung thumbnail natin kanina ay gossip? 110 billion na naman. Sa loob ng isang buwan, ngayong Marso lang. Wow! Wow! Basahin natin ha. In March 2026, the World Bank approves, ang aprobado na, 800 million growth and job development. Kung ito para daw sa agrikultura, ito naman daw para daw sa growth at development ng mga trabaho. Ang galing yung bunga, no? Para daw, to strengthen fiscal management and attract private investments. Teka lang, di ba bumiyahe ka ng bumiyahe? Pag uwi mo sa Pilipinas, sabi mo, ang dami, billion dollars, yung pledge. Pledge investments. Alam nyo, yung foreign direct investment, lagapak na lagapak na lagapak na lagapak ang Pilipinas. Bakit? Paano magtitiwala ang mga investor sa Pilipinas kung kurakot naman kayo dyan? Ano ba naman yan? At teka lang ha, hindi lang yan. Additional, 800 million, another 50 billion pesos from the World Bank was signed April. Wow! April 2005 for energy transition naman and resilience with repayment schedule until 2053. Magbabayad tayo ng 800 million US dollar o nasa halos 50 billion pesos hanggang 2053.
Umutang para sa ano daw, para daw sa energy transition at climate resilient. Asan tayo sa energy ngayon? Wala. Eto pa, Blue Economy Support daw. The ADB approves 500 million. So nasa 30 billion na naman ito in the late 2025. Wow! Grabe! Grabe, hindi lang pala 110 million sa loob ng isang buwan. Pero meron pang 50 billion dito noong April 2025, meron pang 500 million US dollar, US dollar pinag-uusapan natin ha, noong 2025 din. Ang galing ano! Ay eto na daw yung utang ng Pilipinas ngayon. Total outstanding debt, the national government debt reached 18.3 trillion as of the end of January 2026. Palakpakan naman natin. Palakpakan. Debt to GDP ratio approximately 63.2%. Wow! Ang galing-galing talaga ng records ni Bongbong Marcos sa pangungutang. Ikaw na. Oh, many recent multi-million dollar loans include those from the World Bank ADB carry long-term repayment schedule stretching into 2040 and 2050s. Wow! Ayan almost 50 billion yung 800 million US dollars. By the way, mahigit 60 na po yung dollar to peso ratio natin. Lagapak ang piso. Pero sabi ni Sandro, the peso is not weak because it's weak. The peso is weak because the dollar is strong. Bangag nga ni. So, basahin lang natin tong isang komento dito. Opinion ni Dr. Tony Lechon. Lechon. Ano bang, nagutom ako. Leachon. O sige na, lechon na lang. Ito daw patungkol sa 60 billion. 60 billion for agriculture or second blow to public trust. In a historic move, wow, history, the World Bank has approved $1 billion loan over 60 billion pesos for the Philippines to modernize agriculture. The Department of Agriculture claims this will uplift 5 million farmers through Philippines Sustainable Agricultural Transformation Project. Wala! Ang haba-haba ng pangalan ng proyekto ninyo pero wala namang nakikita. But before we celebrate, let us remember, this is the same amount that was orchestrated to be transferred from PhilHealth Undersecretary Recto through former President Emmanuel Ledesma, a transaction declared unconstitutional by the Supreme Court on December 5. Yet the money was never returned. Worse, it was charged to the Filipino people in the 2026 General Appropriations Act. Nasaan na nga ba pala yung PhilHealth na kinuha ninyo? Sabi ni Bongbong noon, ibabalik na po. O sige na, galing na naman sa pera ng taong bayan. Pero nasaan na? At katakataka ha, saktong-saktong 60 billion din yon ha. Dito nyo ba kukunin? Nagtatanong lang. This is not just deja vu. It's a double whammy. We must ask, ito daw yung mga dapat nating tanungin. Where is the accountability for the 60 billion lost in the PhilHealth transfer? Sabihin na natin, sabi ni Bongbong Marcos, ibabalik na yung 60 billion. Una, nasaan na? Pero nasaan yung accountability? Meron na bang naparusahan? Meron na bang nakasuhan? Kasi, ayon sa Korte Suprema, unconstitutional. Ibig sabihin, may nilabag na batas. So, kung may nilabag na batas, hindi ba dapat may nakakasuhan? Nasaan na? Asan na si Recto? Siya yung finance secretary noon. Asan na yon, Recto? Wala na. Wala na. How can we trust that this new 60 billion will reach our farmers and not be siphoned again? Hindi natin maiiwasan magtanong ang mga Pilipino kung talaga bang
Magagamit ang 60 billion para sa mga farmers natin? O ibubulsa imamaleta na naman nila? Why there is no resolution, restitution, no reckoning, no reform? Walang pagbabago, tuloy-tuloy pa rin. Why there's no reckoning? Walang napapanagot. May restitution na ba? Ay, gusip meron. Yung mga nagnakaw sa flood control, ilan lang yun? Ilang milyon lang yun, hindi pa nga umabot ng 1 billion yon, trillion ang ninakaw. O asan na yun? Wala, nasa kalahating milyon lang yata yung naibalik hanggang ngayon. Nasaan na yun? Wala na, gossip. Basta may naibalik konti, amanos na. Agriculture deserves investment, but not to the cost of repeating history's mistake. Not while the wounds of betrayal remain open. Not until kasi na merong closure yung flood control at mapapanagot ang mga dapat mapanagot. Wala. Walang magtitiwalang Pilipino sa inyo. Ay, meron pala yung mga loyalista nga pala, yung mga bulag. Let us demand transparency, safeguards, and moral clarity. Let us not allow borrowed billions to become borrowed trust. Because when public money disappears twice, this is not just a fiscal failure. It's a failure of conscience. O konsensya nyo daw. Ano bang aasahan natin sa gobyernong ito? Tatapusin ko na kasi nakaka-hatching na ako eh. Kasi ang gobyernong ito ay bangag ngani.